Smuggled vehicle ang supercar ni Derek Ramsey na na-impound sa Land Transportation Office matapos mahuli sa paglabag sa paggamit ng peking plaka. Ayon sa Bureau of Customs, kakasuhan nila ang mga seller at iba pang sangkot sa pagbebenta ng sasakyan sa aktor. Ayusin na ng Department of Public Works and Highways ang dalawang dike sa Paumbong, Bulacan gamit ang bagong disenyo para sa konstruksyon nito. Ito ang inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos na personal na inspeksyonin ang mga naturang flood control projects nitong weekend. Kinailangan pang sumakay sa bangka sina Public Works Secretary Vince Dizon kasama si Secretary Benhur Abalos para aktwal na makita ang flood situation sa Paumbong, Bulacan itong Sabado. Nananatili pa rin kasing lubog sa tubig ang ilang bahagi ng Barangay Masuco at Santa Cruz. Habang madaling nasira ang dalawang dike na ipinatayo sa lugar ng Department of Public Works and Highways na nasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Secretary Dizon, bagamat isinailalim sa investigasyon ang mga proyektong ito, ay kailangan itong agad na ayusin para sa kaligtasan at kabuhayan ng mga residente. Kami ni Sec Benhur nga nang paumanin kay Mayor tsaka kay Kakapitan kasi nga medyo na-delay talaga, no? Kasi naging parte kasi ng investigasyon. Alam nyo lang, kasama to sa First District of Bulacan, alam nyo man, yung notorious First District of Bulacan na ang daming mga binakboy na kontrata, and inimbestigahan talaga itong mga kasama to sa mga proyektong inimbestigahan. Unfortunately, dahil sa mga bagyo nitong mga nakaraan, lalo na yung bagyong Juan last year, nasira itong dalawang coastal dike dito sa Masukol tsaka sa Santa Cruz, no? Halos napupuno na ng mga pasyente na naka-admit sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI kasunod ng pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis, dagdag pa ang iba pang mga pasyente na may ibang karamdaman. Dahil dito, pansamantala muna lilimitahan ng ospital ang walk-in admissions sa ospital batay sa inilabas nitong advisory. Layo nito na mabigyang prioridad ang mga pasyenteng nangangailangan ng emergency o critical medical treatment. Sa ngayon ay nag-ooperate na ang NKTI sa full bed capacity dahil sa dami ng mga pasyente. Kaugnay nito, pinapayuhan ng mga non-emergency patients na nangangailangan ng admission na makipag-ugnayan mula sa kanilang mga doktor bago magtungo sa NKTI o humanap muna ng ibang pagamutan upang maiwasan ang mahabang paghihintay. Humingi naman ang pamunuan ng ospital ng pangunawa at pasensya sa mga pasyente. Iniyak ng pamahalaang lungsod ng Maynila na may sapat silang bed capacity at supply ng doxycycline. Mula ito sa 7 mga ospital ng Maynila at 44 health centers sa lungsod. Kaugnay ito ng posibilidad na maraming magkaroon ng impeksyon dahil sa paglusong sa baha. We are still in a good condition, but it is very important that we, the government, local and the national, should look into this. Kami lang medyo panatag kami kasi alam na namin mangyayari. Dahil year on year naman, may baha, may bagyo. Hindi tuloy bukas ang nakatakdang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Base sa inilabas na pahayag ng Department of Education, bunsod ito ng kanselasyon ng mga klase sa maraming lugar dahil sa masamang panahon. Pinag-aaralan din ng DepEd ang opinyon ng mga eksperto maging ang evidence-based practices upang mas mapagbuti pa ang isasagawang aktibidad. Nakatakdang isagawa ang nasabing drill sa susunod na linggo. Pinuna ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan sinabi nitong may ilang guro na hindi nagiging mabuting halimbawa ng moralidad sa kanilang mga estudyante. Sa kanyang video message, ipinagtanggol ng presidential sister ang mga guro at iginiit na hindi dapat sa kanila isisisi ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ano ba naman sila? Bakit naman sisisihin yung mga hamak na teacher? Samantalang, di ba yung isang guro, siya pa nga ang pinupunteriya. Muntik-muntikan na nga, sinuwertehan lang. Naku talaga naman yung kawawang estudyante. Tapos, ano naman ang malay ng mga teacher? Pambihira naman to. Sinagot naman ni Yuse Castro ang naturang pahayag at sinabing mahalagang gamitin ang critical thinking bago makisawsaw sa issue. Walang sapilitang pagpasok na naganap sa Sangia Steel Corporation. Ito ang paglilinaw ng United States Embassy kaugnay ng mga impormasyon tungkol sa presensya ng US military personnel sa nasabing pasilidad. Sa inilabas na pahayag ng Embahada ng Estados Unidos, sinabi nito na ang sundalo ng Amerika at Pilipinas ay naroon para lamang sa routine planning efforts para sa Balikatan 2027. Ito ay may pakikipag-ugnayan rin nila sa PDVEC Industrial Authority. Gayunman, hindi na umano natuloy ang pagpasok nila dahil sa usapin ng access requirement.
Iginiit din ng US Embassy na hindi nila kailanman ipinilit ang pagpasok dito. Muli rin tiniyak ng Estados Unidos ang kanilang matatag na pangako sa matibay na alyansa sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. ng supercar ay hindi pa rin ligtas sa pananagutan ang aktor na si Derek Ramsey na siyang kasalukuyang rehistradong may-ari ng supercar na Porsche. Ito ang nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board habang nasa ilalim pa rin sa investigasyon ang issue. Itinuturing ng Bureau of Customs of DOC na misdeclared ang sports car nang ipasok ito sa bansa noong 2021. Ibig sabihin, itiniglara ang sasakyan na mas mababang klase kaysa sa totoong klase nito. Paliwanag ni DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ginagawa ito ng mga smuggler upang pababain ang halaga ng sasakyan para mas maliit din ang buwis na babayaran sa pamahalaan. Dapat ito ay Porsche Spider 918. Ang diniklara rito ay Porsche Boxster. Anong ibig sabihin nun? Ang Boxster, ang halaga nung ipinasok ito noong 2021, hindi ito bababa sa 8 to 10 million. Sabi ng iba 6 million. Ha? Pero halaga nito 10 million. Subalit, ang ginawa rito, dapat nabayaran kahit Boxster ito. Dapat bayaran dito ay mahigit 3 milyon. Ang binayaran kahit Boxster yan, 1.8 million. Ito ang problema. Hindi naman yan Boxster. Ito ay Spider 918. Nung panahon na yun, ang Spider 918 ay hindi bababa between 50 to 100 million. Dapat maging sandata sa digital innovation ang wikang Filipino. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong Agosto. Ayon kay VP Sara, ang wikang Filipino umano ay nagdudulot ng kapanatagan sa mga overseas Filipino workers kapag naririnig ito sa dayuhang lupain. Sa huli, nanawagan ng bise sa mga Pilipino na ipagdiwang ang wikang Filipino na nagbibigay buhay anya sa ating lahi. Ngayong taon, binigyang diin natin ang temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Sa pagpasok ng makabagong teknolohiya, siguruhin natin na ang ating pambansang wika ay hindi naiiwan, kundi nananatiling sandata sa karunungan at digital na inobasyon. Muling binigyang diin ng liderato ng Philippine National Police ang panganib na kinakaharap ng mga pulis sa bawat pagresponde sa mga tawag ng publiko. Ito'y kasunod ng nangyari kay Police Staff Sergeant Noli Miranya na inatake ng isang lalaking nag-aamok sa San Jose, Camarines Sur noong August 22. Sinasabing sinisikap ni Police Staff Sergeant Miranya na payapain ang lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo kaya't naputol ang kanyang kaliwang kamay. Tiniyak naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naratates Jr. ang tulong na ibibigay kay Police Staff Sergeant Miranya habang nagpapagaling. Pinuri rin ng general ang tapang at profesionalismo ni Police Staff Sergeant Miranya at ng kanyang mga kasamahan. Tatlong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Ang Tropical Depression Gaynari na nagkaroon ng local name na Bagyong Neneng ay nasa layong 505 kilometers ng hilaga ng northwest ng Itbayat, Batanes at pinapalakas nito ang habagat. Ang Typhoon Saudel naman ay nasa layong 1,540 kilometers sa silangan ng northeast of extreme northern Luzon at wala pang direktang epekto sa kalupaan. Maaari itong pumasok sa loob ng PAR ngayong tanghali at papangalanan ng local name na Bagyong Obet. Muling nagbuga ng abo ang Canlaon Volcano kaninang bandang alas 5:51 ng umaga kanina. Base sa monitoring ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa, nasa 200 meters na abo lumabas sa bunganga ng bulkan. Sa ngayon, nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 2 sa Canlaon Volcano. Nailigtas ng Philippine Coast Guard ang 30 pasahero at crew ng isang motorbangka na na-stranded sa may barangay Tangkaan, Padre Burgos, Southern Leyte noong Sabado, August 22. Ayon sa PCG, nagkaproblema ang makina ng motorbangka sa gitna ng kanilang paglalayag. Mabilis na rumisponde ang PCG kung saan inilipat ng bangka ang mga na-rescue na sakay ng nagkaaberyang motorbangka. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente at nasa mabuting kalagayan ang lahat ng nasa jeep na pasahero at crew.
Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na naghahanda ang Russia na magmobilize ng karagdagang 300,000 na sundalo ngayong taon. Ito ay sa gitna ng pagsubok ng Moscow na ganap na sakupin ang silangang bahagi ng Ukraine. Ayon sa pahayag ni Zelensky nitong linggo, inaasahan niyang magtatapos ang taon na parehong dami pa rin ng teritoryo ang hawak ng Russia kumpara sa simula ng taon, sa kabila ng matitinding pinsala at pagkasawi sa kanilang hanay.